Handa na ang PCVL o Posted Computerized Voters List para sa darating na eleksyon at ipapaskil ito sa harap ng COMELEC Talavera Office sa buwan ng Pebrero upang matignan na ng publiko kung sila ay kasama sa mga makaboboto sa darating na May 13, 2019. Sa aming panayam kay Election Officer 4 Jose Ramiscal ng COMELEC Talavera, pinaaalalahanan nito ang mga taga-Talavera na tiyakin na kasama sa listahan ng mga botante ang kanilang pangalan. Maging reactive at sila ay magpunta sa mga kagaya ngayon, open ang aming opisina. Hindi masama na magtanong at i-verify nila yung kanilang mga pangalan sa botante. At nang sa ganon ay malaman nila kung sila ba ay makakaboto at maiwasan yung mga suliranin kagaya ng ikaw ay magpipila ng napakahaba doon sa presinto at pagkatapos ay malalaman mo na wala ka pala sa listahan. Yan ang mga nagiging reklamo karaniwan sa pagkatapos ng halalan. Ipinaliwanag din ito, may 3 dahilan kung bakit mawawala sa listahan o PCVL ang pangalan ng isang mamamayan. Una, hindi kumpleto ang kanyang registration form dahil hindi nakuhanan ng litrato, pirma o thumb mark para sa biometrics. Kung sila ay pumirma lamang na application at pagkatapos ay iniwan nila yung kanilang application sa opisina, hindi ibig sabihin nun na ikaw ay rehistrado na. Ang iba ay yun ang paniniwala. So iniiwan nila yon, tangay-tangay nila yung proof of registration sa ibaba, yung acknowledgement receipt na tinatawag. Ikalawa, ang pag-transfer o nagpalipat sa ibang lugar ng rehistro, ngunit kapag malapit na ang eleksyon ay bumabalik ang botante sa dating bayan na kanyang pinagrehistrohan, nadala ang kanyang voter's ID at sinasabing doon siya bumoboto. Pinapakita niya yung kanyang voter's ID. Usually kasi hindi yan nakukuha ng mga COMELEC offices kung saan siya nag-transfer. So hawak niya yung registration, proof of registration niya na yon, which is yung voter's ID. At ikatlo ay ang pagpaparehistro ng isang botante sa iba't ibang lugar. Hindi lang isa o 2 beses o 3. Marami. Meron pa minsan sa ibang bayan nakarehistro sila. Bilang solusyon sa ganitong pangyayari, gumagamit ngayon ang COMELEC ng Automated Fingerprint Identification System o tinatawag na AFIS Matching Report na kayang matukoy kung ilang beses na nakapagparehistro ang isang botante. Sa pamamagitan lang ng kanilang thumb mark ay malalaman na agad kung paulit-ulit ito nagpaparehistro at kung ito ay napatunayan, saka pa lamang ito tatanggalin sa listahan. Nilinaw din ni Election Officer 4 Jose Ramiscal na sa ngayon ay hindi pa sila nagbubura ng mga botanteng hindi nakaboto ng 2 magkasunod na eleksyon. Yan ay isasagawa namin after ng election na to. Doon pa lang kami magdi-delete. Yun ang magiging basis namin, yung kanilang failure to vote last barangay election at yung failure to vote nila this coming midterm elections. Doon, after that, doon pa lang kami mag-implement or mag-execute ng deletion or deactivation due to failure to vote twice. O yung hindi pagboto ng magkasunod na 2 na eleksyon. Ipinahayag din ni Ramiscal na sa buwan ng Abril bago maghalalan ay magsa-summarize o magbubuod na sila ng listahan para tanggalin na ang mga pangalan ng mga namatay ng botante. Para sa Balitang Unang Sigaw, Amber Salazar. Unang Sigaw.